雨上がりたどってこればかりを持って頭の中に響く声見えすいた嘘で似たようなセリフ並べてばかりねからくりなんて甘いだってきっと行く末は同じ素直になんて求めてGuys, nandito tayo sa Akabanibashi Station and we're going to Shinjuku now. Change of plans, kanina dapat Shinjuku agad tayo pero nagdumaan muna tayo dito for Victoria sa Tokyo Tower. We're here in Shinjuku and hinahanap lang natin yung exit 8. Doon daw ang malapit papunta sa Beams, Shinjuku. Nasa 5 pa lang tayo. Nag-start tayo ng 3 at 2. Tapos, exit 8. Ngayon, nakalagpas na tayo ng 5. Ito yung, 7-Eleven lang. Pagod na! Yan lang dito sa Japan. And, guys, we're here in Shinjuku! So, eto na guys yung Lumine na mall. Ayan yung exit. Grabe guys, ang layo ng nilakad namin. Nag-start kami sa south exit. Ngayon, nasa east exit na kami ng Shinjuku. Adidas. Dito ata yung mga kainan. Yeah, I think this is the exit. So, dapat dito. Guys, ang tagal na namin naglalakad. Hinahanap namin yung Beams flagship. Nag-start kami sa south exit. Nakalagpas na kami ng east exit. Hindi pa rin namin nakikita. Finally, after many attempts, we're now here at the Beams store in Shinjuku. Grabe guys, bago namin na-reach itong Beams store na ito, yung tinype kasi namin sa Google Maps ay Beams Flagship Shinjuku. At doon niya kami pinapapunta sa Lumine East. Paikot-ikot kami doon sa labas ng East exit, tatawid, babalik, di talaga namin makita. Pinapapasok kami ni Google Maps sa mall, pero it's a different Beams store. So yung ginawa ko guys ay hinanap namin lahat ng Beams store sa Shinjuku and based sa pictures sa Google Maps, doon namin natuntun itong Beams store na ito. So ang correct pin sa maps ay Beams F Shinjuku. We went to Beams store sa Gotemba outlets before and nagustuhan namin, so we're thinking baka okay din dito sa flagship store. Pero guys, wala kaming nabili rito. They carry a mix of high-end luxury brands to Japanese brands and you know, it's still worth a visit guys if you're a fashion and lifestyle enthusiast. English. Oh yes, the usual. Anong ba yan? Classic lang. Then we get 2 egg. And then, yeah, 1 lang tayo nun. Okay, that's it. Okay. O yung drink? Bring original tea. Isa na lang, B. Hatinan tayo dyan. That's it, guys. It's 3,050. So, paano? Pay. Cash, gusto mo, B? O card na lang para magamit. Hindi na tayo magpapalit. So, guys, we're paying by GCash. Baliktard. Paying by GCash. Yun. Same lang, guys. Bibigyan kayo ng ticket. Woo! All the tickets. And a receipt. Thank you. Okay. Yes. And then, go with it.
nakaupo na kami dito sa sa Ichiran. Dun sa previous vlog ko, sa kanya-kanyang table. Meron din booths doon para maliit lang. Mas maraming tables doon sa dito sa Shinjuku. Central West ata to. Siya, naka-booth lahat. So, 28 tables lang, 28 minutes lang. Kaya ang tagal ng wait. Ang sistema dito is you get a QR code doon sa baba. And then, so kailangan din ng wifi kasi kailangan ng QR code para kumandar yung waiting period nyo. And then, nakalaro naman doon kung ilang minutes pa before tayo pumunta sa store. And then, you can choose to be notified via email or via line messenger. So, kami naman din na kami kumuha ng ganun notification kasi tinitingnan na lang namin malapit na kami. Tapos, 1 minute before, magsasign siya na parang, you have to go to the store. So, naglakad na kami na store. Tapos yun, pagbaba namin yung hall din, waiting din kami kasi hindi naman available yung table. I'm in booth number 10 and my husband is in booth number 9. Thank you. That's the pork. We ordered boiled pork. So, dito na lalabas yung mga food. Wow, thank you. This is our ramen. And we're ready to eat. Yay! So, yan guys. So there's steak. Your food is there. Beam tea na sa akin yung iced tea. Isa lang ito yung binili namin. Kasi guys, hindi naman namin nauubos. Malaki din ito eh. The best kasi talaga to. The best talaga siya guys. So we tried ramen kayo. Iba yun. Ito kasi is pork-based yung broth. Yung sa ramen tayo is clam-based. So, medyo cleaner yun. Sarap din naman pero talagang iba yung itong ramen. Ganda ng okay din kasi may privacy ka. Hindi ka nakikita ng kung sino. Yes, Sister Egg. Let's eat guys. Yung noodles na. Yan. Thin noodles siya. Yung parang ang dami mong na-accomplish sa life. Kakain ka lang ganitong ramen. Parang deserve it. Ganun. Thank you Lord. Feeling ko deserve ko this. That's a feeling. Very comforting. Kasi this is the part. Guys, konti na lang. Sit na lang to. Yan na lang, Yan. Tapos palikot naman. Gusto rin. So yun guys, we're done. What a perfect lunch here in Shinjuku. We're done with lunch na guys ha. So babalik lang kami ngayon sa station dahil we are going to transfer to Koenji. Entrance to Shinjuku Station sa tabi ng Gucci guys. Sabi ni Google, dyan daw kami pumasok to get to the Chuo Sobu line. Paikot-ikot na kami guys, di namin makita yung yellow line. We're here in Alpen where you can find On Cloud shoes. So, tingnan natin. Let's go. For your reference, ito yung kanyang floors. So, basketball, may ganyan. Depende sa sports. So, doon lang tayo sa 3rd floor. No? While walking around Shinjuku, actually, naliligaw kami guys eh. We're supposed to go to Koenji, tapos ang sabi ni Google, may entrance ang Shinjuku Station doon sa may Gucci. Doon yung pinakita ko na side kanina. Doon daw yung entrance to get to the Chuo Sobu line. Pero guys, nakailang labas-pasok na kami doon, tapos lumakad na kami left and right of Gucci. Hindi talaga namin ma-figure out kung saan papunta to get to the Chuo Sobu line. Until we reached the 3D cat billboard and naisipan namin na pasukin na yung street na yon. And then we
stumbled upon Alpen Tokyo. Guys, kaya kami pumasok dito kasi na-impress kami sa floor guide. Imagine, 10 floors of all kinds of sporting goods and brands. Meron pa nga for camping eh. It's actually a multi-floor sports and outdoor shop with levels dedicated to things like running, hiking, camping, and winter sports. And guys, even if you're not here to buy anything, like kami, wala namang kaming planong bumili, it's really just fun walking around and seeing everything dito sa Alpen. Each floor kasi has its own specialty store. Tapos yung layout niya is very nice and very easy to browse. Kaya guys, if you're already exploring Shinjuku, this is definitely one of the unexpected places that's worth popping into. Eto guys, we got tech pants and Patagonia shirt for my son. So, ayan, magbayad na tayo. How much yan? Okay. It's fine. We're back here in Kuramay. And mamaya sa room, kukwento ko sa inyo guys kung ano yung masasabi ko about Shinjuku. Upo muna tayo para mas masarap ang chika. But yeah, so may plano kami pumunta dapat sa Koenji. And then after Koenji, Kagurazaka. But yung Kagurazaka naman, pwede sa gabi. So walang problema doon. Yung Koenji, pwede sanang masingit. Kaya lang, ang hirap hanapin kung paano pumunta doon from Shinjuku, guys. So mamaya ko ikukwento kung bakit gano'n nangyari. Lumabas muna kami for dinner. Hindi ko na naikwento kanina pagbalik sa hotel kung bakit hindi kami natuloy dun sa Koenji at saka sa Kagurazaka. But anyways, ni-schedule na lang natin yan bukas. Mamaya ako na ikukwento talaga pagbalik ko sa hotel kung bakit di kami natuloy. At may kinalaman yan sa Shinjuku. Kasi guys, talagang parang nawalan ako ng gana sa Shinjuku ba. Anyways, kakain muna tayo. Tapos pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga food doon sa restaurant na pupuntahan natin. Another grocery siya. Dami ko na nakikita ditong parang grocery. No? Konbini grocery. Tapos may McDo. Ay, ang kate. Wait lang Nangangati ako. Yayoy. McDonald's. And Sukiya. Walk kami dumaan dito guys sa likod. Kasi ang lamig dun sa gitna sa labas. Dun sa main street. Kasi maluwang siya. So, dahil maluwang, parang yung hangin ang lakas kumpara dito sa ganitong likod. Ang bango! Ano ta? Grabe ang bango guys! Ramen. Addictive miso, Diyos ko. Ano pa to? Ang bango! Ang bango! Wait lang Wala kasing English. We're going to turn right here na guys. By the way, iba-iba yung amoy ng food doon sa pro ng mga restaurants doon. Lahat kasi sila amoy masarap. Merong amoy broth ng ramen, meron ding amoy grilled food like yakitori. Actually, kaya kami napatigil doon. Muntik na nga magbago yung isip namin kasi ang bango ng food. Pero guys, nakadalawang ramen na kami this trip at kanina lang nag-ichiran kami. So, pass muna tayo sa ramen this time. Eto na, mukhang malapit na tayo. Nakikita ko na siya.
Ito na siya ata eh. Bon Hanabi. Cute. This menu. How? Guys, itong place na to, Bon Hanabi, ay nag-google ko lang. I searched for the best izakaya near our hotel. At ito nga yung lumabas kasi ang taas ng ratings, ang ganda ng reviews. Kaya nahikayat na kami puntahan. One of the highlights ng Bon Hanabi ay yung alfresco deck nila na overlooking Sumida River. Unfortunately guys, ngayon kasi malamig sa Tokyo so hindi siya open. Pero based sa mga pictures, ang ganda ng view doon. So if ever, pupunta kayo dito, maganda naman yung weather, i-check mo yung kanilang deck. 1, 2, 3, 4. Super nice. Love it. Yeah. Bas ako guys, hindi kasi ako kumakain ng raw fish. Sabihin mo, kung masarap. Kurage. 白ワインばっか飲んだから食べる暇がなくて食べようと思ったらそうやばいそんなの食べない Nakainin ba yan? Yeah. Ganyan? こんなねロールケーキ Yeah. あれも出した濃いんだよ Ganda dito sa area na to. Parang pa na naman kakain lupa. Enjoy traditional sushi. Tingnan natin, sushi dito. Kakakain lang namin guys, pero wala oh. Oh. Makasi. Ang ganda! Ang sarap dito. Tapos may view siya ng may view ng river. Tsaka Tokyo Sky Tree. Sayang no? Omakase. 6.5 yen. Pwede na yun for an omakase. Guys, so dito sa likod niyan, ang ganda dito. Ang ganda dito sa likod na to ng Kuramay. Oh, coffee ano pa. Ang ganda! Guys, ang ganda rito. Gusto ko kasi yung mga ganyan. Ano to? Ayan na yung river. So guys, ang ganda rito. Oh! Wow! Guys, ang ganda. Oh, this is so beautiful. Ang ganda dito sa Kuramay. I swear, guys. Kasi ang lapit mo dito. Sa Sumida River Park. Ayan guys, Tokyo Sky Tree behind me. Hindi na umaga sa Tokyo Tower tayo. Ngayon dito tayo sa Tokyo Sky Tree. May picture na tayo. This is thing. What snacks are we getting, guys? Kalbi. Alam niyo ba na dito sa Family Mart may mga damit sila and super sikat yan, yung mga socks na ganyan nila. Maganda daw yung quality, parang Muji. Therefore, bibili ako guys ng shirts at ng socks at saka ng sweatshirt.
Parang gusto ko ng sweatshirt, guys. At saka to, oh, cotton cardigan. Oh, tapos ano pa guys, meron pa sila dito na towels and mga ano, parang ano, thermal heat tech. In ballpen, mga payong, 'di ba? May school supplies din, no? So, yan. Nakabalik na tayo sa hotel and nakapag-shower na ulit. And yan, pwede ko na ikwento sa inyo kung paano nangyari na hindi namin napuntahan yung Koenji and Kagurazaka after Shinjuku. Original plan kasi guys ay 12 o'clock na kami aalis dito para well rested the whole morning. And then sa 12 na yon, konting-konting oras lang sa Shinjuku kasi isa lang naman yung pupuntahan namin, yung Beams flagship store. Yung public Tokyo, hindi na namin sinama sa itinerary, although as of last night, plano namin puntahan. So talagang isa na lang yung pupuntahan namin sa Shinjuku. Inalisan namin yung public Tokyo kasi parang parang Uniqlo lang din siya or elevated Uniqlo, hindi na lang. So wag na lang. May Uniqlo naman sa atin eh. So Shinjuku, Koenji, and Kagurazaka. But guys, nagtagal kami sa Shinjuku. Tapos before kami nag-Shinjuku, sumingit kami ng isang pupuntahan, yung Akebanebashi Station. So papunta pa lang dun guys, nagkagulo-gulo kami kasi itong Kuramai served by 2 lines. So, isang Asakusa at saka isang Uedo line. So, ang malapit kasi dito sa hotel is the Asakusa line. So, doon kami pumasok, yung pala dapat sa Uedo line. So, anyways, madali namang nasolusyonan yon. Yung Akebanebashi ay sumingit, tapos nagtagal kami doon kasi ang ganda mag-pictorial ng Tokyo Tower. Sakto dala ko yung bags ko, so nag-picture-picture din ako doon. So, anyways, hindi naman ganun kalaki yung time na nakuha nun. Ang nakuha talaga na time na malaki is going to Shinjuku kasi malayo siya from Kuramai, and then the time it takes to figure out where to exit, how to go to Beams, the whole Shinjuku area for me was overwhelming kasi ang laki niya, yung station itself. I already knew for a fact na malaki yung station. In fact, meron siyang may west side, may east side, may south side, may north side. Meron pang central yan. So, magulo at masalimuot talaga ang Shinjuku. At alam ko naman yan, which is why, nung first time na pumunta kami, iniwasan ko talaga ang Shinjuku. And which is why, hindi ko rin choice na magstay in the Shinjuku area. Tapos, parang lalo lang napatunayan and na-prove yung nafe-feel ko about Shinjuku. Personal hindi ko hilig ang Shinjuku area. There's really not a lot to see and do, but to shop. And the way Shinjuku is mapped out is really just one whole big transport system and shopping area. And hindi ko siya dadayuhin twice. Okay na yung pumunta ako kanina and hindi rin ako nasiyahan kasi ang gulo. Napunta kami sa ganitong line, hahanapin namin sa Chuo line. Lumabas kami ng Uedo, ang pupuntahan namin is dun sa JR side. So parang even yung following Google Maps, magulo rin siya for us kasi kunyari papunta, ang sabi Lumine exit. So finalo namin yung Lumine exit pero hindi namin makita. Lumabas na lang kami somewhere and then outside dun kami nag-ikot. Shinjuku is very descriptive of Tokyo. A bustling city, fast-paced, maraming tao, transportation, shopping, very Tokyo. Okay naman kung sa shopping, pero hindi ako dadayo ulit doon. Kasi once na nakita ko na, okay na ako doon. So, in short, it took a lot of time for us to even find the store that we wanted to go to. And napuntahan naman namin. And then, on the way, nakita namin yung Ichiran. Another wait yon. So, matagal din yon yung wait doon. So, 30 minutes just for the QR code. Kasi kukuha ka ng QR code para ma-queue ka. Tapos, once na mag-alarm sa'yo yon na parang, go back to the store, pag batating namin doon, nag-wait na naman kami. Matagal din yung wait Nakatayo pa kami doon sa loob. So, kasi 28 seats lang yon and makikita nyo rin naman yan sa vlog na hindi siya yung parang sa Asakusa na may table
pag dalawa kayo, 3, 4, na parang kahit big groups kayo, makakaupo kayo kasi may table. Dito kasi pag big groups at ayaw nyo maghiwa-hiwalay ng upuan, patay na yung mga nakapila. Kasi hihintayin nila hanggang makahanap ng upuan na magkakatabi kayo. So, ganyan yung nangyari sa amin. May bakante ng 2 pero hindi mabigay sa amin. Kasi before us, may 3 na kailangan magkakatabi sila. So, that's another story. So, natagalan kami doon. And then after that, parang syempre, nandun na, might as well check out Alpen. So, pumunta rin kami sa Alpen. So, yung Alpen is one big tindahan ng mga sporting brands, sporting goods, mga damit, sapatos, everything. So, actually, 8 floors up, 2 floors down, may theme siya per floor. So, maraming magugustuhan kayo doon na gamit. So, dumaan din kami, nakabili ng konti. So, that basically ate a lot of time na dapat konti lang yung time na inalat ko for Shinjuku. Now, we could still have reached Koenji if only nakita namin yung tamang line. Paikot-ikot ulit kami kung saan kami kasi pasok ka sa sa exit ganito, B2A, masok kami dun. Pero hindi siya Chuo line, it's Marunouchi line. Tapos 500 meters dito, parang back and forth, balik, ganun. Parang we just like, never mind. Balik na tayo sa Kuramay. It's almost 5, magsi-6. Wala na rin yung makikita ko sa Koenji because Koenji is a vintage shopping area, parang Shimoki Tazawa. And Kagurazaka is, basically, Koenji is a daytime place na pupuntahan. Kagurazaka, pwede sana sa nighttime, pero I don't wanna figure out how to go to Kagurazaka. So, sabi ko, sige, balik na lang tayo sa Kuramay and then let's just reschedule Koenji and Kagurazaka tomorrow. Hopefully, may singit kasi meron din akong naka-plot na pupuntahan tomorrow. Yun yung story, guys. Bakit hindi namin napuntahan ang Koenji and Kagurazaka? So, sa mga first-timers na pupunta sa Shinjuku, I think okay lang para ma-feel nyo the Shinjuku area. It may appeal to some people but I feel that mas appealing siya sa younger crowd not sa akin. Hindi na siya nag-appealing for me. Ako kasi is, if I can shop at the Don Quixote in Asakusa peacefully, doon ako magsha-shop. Hindi ko pipilitin pumunta sa Don Quixote Shinjuku just because other people are shopping doon sa Shinjuku Don Quixote. Or, kung may Uniqlo naman dito sa Asakusa, di doon na ako. Kumbaga, kunyari, nasa Ueno ako, tas may Uniqlo rin naman doon. Doon na ako magsha-shop. Hindi ko nadadayuhin pa ang Shinjuku just to shop. Because, ang naka-turn off sa akin is the station itself. The Shinjuku station was a big turn off for me. And, andito kasi ako, 5 days lang ang nilaan ko dito. Ang papunta at pauwi, take it out of the 5 days, 3 full days na lang yung natitira sa akin. And I don't want 2 hours, nakainin doon sa 3 days na lang na yun. Just trying to figure out kung paano mag-transfer to another place. And Shinjuku just did that to me. So, kaya hindi, big turn off sa akin yun. Okay na, once I went there and have seen Shinjuku and I could say, yes, napunta ko na Shinjuku. But that's it. That's it. Huwag ko naman sana kainin ng salita ko. Unless may mag-open doon na flagship store na yun lang pupuntahan ko, Pero, current setup na, I'm good with, other places, not Shinjuku. So, yun guys, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinili natin dito sa mga, sa mga nadaanan natin. Sa nag-dinner kasi kami doon sa may Sumida River. Tapos, along the way, namin nabili. Nag-Family Mart. Tapos, ano pa nga isa? Tsaka yung drugstore. So, yun guys, pakita ko sa inyo mga nabili namin, ha? Ayan, sa Family Mart, tumili kami ng ganitong shirt. Guys, sorry, hindi ko na masasabi kung magkano kasi hindi ko na-check yung resibo. Basta less than 2,000 yen to, ha? So, bumili rin ako ng socks sa Family Mart. Tapos, nasaan na yung isa? Bumili rin yung husband ko ng isa pang ganito. Bumili rin siya ng white shirt doon. Tapos, ito namang Alfort. Ito ay 148 yen. Yan. Sila ko niyan. Bumili tayo ng 5. Yeah, 5. Tapos, bumili yung husband ko nitong fitty na mask kasi nagustuhan niya yung puti. Nahanap niya black. So, ito nakita siya ng black na fitty. And then, KitKat, pampasalubong sa mga bata. So, yan. Fork.
Siyempre kasama na yung sa anak ko dyan. Tapos, bumili rin ako nito. Ito sa, ano lang to, sa pharmacy din. Panglinis ng salamin, panlinis ng mga screen, iPad, ganyan. Tapos, the medicated lip balm. Ito yung aming favorite dito. Sa, ano rin to, sa pharmacy namin nabili. Medicated lipstick. Tapos, ito, Cetaphil. Talagang dumayo pa kami rito, ano? Kasi ang Cetaphil dyan sa atin ay napakamahal. Parang umaabot ata yung isang ganito na 1.5. Dito, nasa 600 pesos lang. Kaya lang guys, napakabigat. Kaya hindi kayo pwedeng mag-hoard nito dito. So, pa isa-isa lang. Actually, pwede naman dalawa. Nagtanong kami kung meron. Wala na raw sila. So, isa na lang yung binili namin. And then, ito naman wala. Freebie lang ito. Freebie ito ng hotel. Kuramay. Tinago ko, iuwi ko. And then, ito ay nabili ng husband ko na ang pangalan ay Jan. Pangalan ko yan. So, yan. Paano mo nalaman na Jan? Kasi, ayun, nakasulat ay Jan. Ito, yan, sa Family Mart. Ito pala yung resibo. Ayan, yung resibo. Itatranslate natin yan, guys, ha? Para maipakita natin yung mga presyo. Ito yung binili ko isa pa. Hot pack ito, guys. Ang daming piraso. Sobrang galing. Iinit talaga. So, ito, kuha ka ng isa, bubuksan mo, tapos ilalagay mo lang siya sa bulsa mo. Sobrang init. Hot pack. Perfect ito pagka pupunta kayo sa countries na winter. Laking tulong kasi sa sobrang lamig na tiniis namin last night, ito, sumarap-sarap na yung pakiramdam because of the hot pack. So, yan guys, must buy pag pumunta kayo sa mga winter na countries. Ayan. And I think that's it. Sa Alpen naman, ito. Yan. Ang nabili naman namin sa Alpen ay para sa anak ko. Pants to. Ang tatak niya ay Tigora. Hindi ko alam ha kung anong basa dyan. Pero 1999 lang. Guys, sobrang ganda ng pantalo na to. Oh, para siyang, ano ba to? Dry fit ba to? Parang hindi. Tapos guys, na-adjust mo to, itong waist. Na-adjust to. Tapos, meron pa siyang ganyan, drawstring, pero zip siya. Oh, ang ganda nito. So, yan, binili namin yung anak ko ng dalawa na pants. So, 1999 lang yan. Saka, binilang ko rin siya ng Patagonia na shirt. Yung Patagonia shirt naman dito ay nasa 6,930. So, yan, isang shirt at dalawang pants. And that's it. Yan ang aming haul today. So, guys, ito, binili rin namin to sa Family Mart. Condensed milk honey donuts. Na-intriga lang ako. Parang masarap. So, itatry ko siya ngayon. Ito rin, sa pharmacy rin, nabili yung collagen. And the usual pudding. And, yan, milk pudding. Tikman natin tong condensed milk honey donuts na to. Tamis. Matamis. Tsaka guys, cakey. Alam mo yung donut na cakey versus yung donut na parang ma-bread. Ito cake. Kaya hindi ko masyadong bet. Hindi ko mare-recommend this one. Tamis siya guys. Hindi ko masyadong bet this one. Para siyang cake na shinape into a donut. Tapos nilagyan pa ng budbud na asukal. Ganon siya katamis. Anyways guys, bukas ko na lang ito kakainin at busog na rin ako. Ipakita ko na rin naman ito sa inyo the other night. Ito naman, caramel pudding lang din ito. Bukas ko na lang din siya titikman. So, tatapusin ko na yung vlog ng aming day 2 here in Tokyo dito, guys. It's going to be a long day tomorrow for us. Kaya, mag-empake na ako nitong mga napamili namin. And then, matutulog na para bukas ay may energy tayo. Guys, thank you so much for watching. I hope you find this vlog helpful. Pasensya na basa ang buhok ko, kaya nakaganyan. Thank you for supporting my channel. And I'll see you in the next one. Thanks, everyone. Bye!